Good morning guys, and once again ako nga pala si Architect Micah. So ngayon mag-i-discuss naman natin yung second floor ng ating multi-purpose building. Last vlog natin diniscuss natin, pinakita natin yung ground floor, which is kung ano yung mga space na included at kung ano-ano yung mga nakalagay sa ground floor space natin. And now proceed tayo sa ating second floor. Okay, so sa entrance ng second floor natin, as you can see, ang type of stairs na ginamit natin dito or dinesign natin is straight stairs lang siya. So ito ay concrete stairs na meron siyang zigzag pattern. So kung makikita nyo dito sa picture natin, meron siyang zigzag pattern. Then para ang purpose niyan is para sa design ay para mas ma-emphasize yung geometry. Ayan. So proceed tayo sa second floor. Okay, pag-akit natin ng second floor, ang bubungad sa atin yung ating entrance. So ito ay customized na glass. So customized na glass to. Then ito rin ay customized din na glass. So using 6mm tempered glass na meron siyang analog frame. Okay, so pagpasok natin, bubungad sa atin ay yung ating open space, which is it serves as a functional space din, So kapag may mga trainings, kapag may mga gawain na kailangan ng mas extra space, dito po natin siya pwedeng i-cater. Ayan, so as you can see, kung i-check nyo yung sa ceiling natin, meron tayong mga abang na threaded rod. So yan po ay para sa framing ng ating ceiling tube. Ayan, so kapag kinabit na natin yung ceiling tube, meron na tayong framing or meron tayong abang na pagkakabitan ng framing nun. Okay, at this portion naman, kung pagpasok natin dito, dito po nakalocate yung ating meeting room or at let's say conference room. So kapag may mga meetings, so dito po siya gaganapin. So meron tayong ditong large window, then meron tayong corner window at doon sa may dulong part. Okay. Paglabas naman natin, sa kanang side natin, dito nakalocate yung ating toilet and bath. Okay. So, this is toilet and bath. So, dito nakalocate yung ating lavatory. So, as you can see, may mga abang na tayo dyan for water line at saka sa ating sanitary. So, dito nakalocate yung floor drain. Then, meron tayo ditong water closet. So, dito yon. And also, on this part naman, yung ating shower area. Ayan. So, ditong part. Ito nakalocate yung shower area natin. Okay, lastly naman, dito sa dulong side natin, meron tayo dito storage naman for second floor. So, purpose naman ng storage na to, kapag may mga gamit tayo na nakalagay dito sa buong second floor, so dito natin siya ini-store. So, para at least hindi nabababa, para ibaba yung mga equipments or anumang mga gamit na kailangan. Okay, so naka-separate yung storage natin sa ground floor at the same time dito din sa second floor. So, kung mapapansin po ninyo, go sa ating partition, sa mga wall partition natin, hindi po tayo gumamit ng CHB. Ang ginamit po natin ay concrete form blocks. So, yung concrete form blocks, meron po siyang tatlong size. Merong 4 inches, may 5 inches, at 6 inches. So, yung ginamit po natin dito ay 5 inches. Ang maganda po dito sa concrete form blocks, kapag in-install po siya, diretso skim coat na po dahil makinis na yung both sides or both face ng concrete form blocks. So 6 inches yun naman ay madalas ginagamit sa firewall, so pag 6 inches. Okay, then ang advantage naman ng concrete form blocks, ito po ay fire resistance and also durability at yung strength niya ay mas mataas compare sa normal na CHB. At the same time, ito ay meron ding acoustically, meron din siyang advantage, nalilesen din niya yung noise na nanggagaling sa labas. Okay, then para naman po sa finishes natin, gumamit po tayo dito ng K201 acrylic skim coat by Construct.
Okay, so ito po ay tatlong patong, then isi-sealer na lang natin siya para mas mabuhay yung pagka-finish or pagka-concrete finish niya. Isa rin sa reason kung ba't gumamit tayo ng K201, no, para feel natin, no, yung mga hairline cracks, then yung mga jointing niya ng concrete form blocks, no. So ito kasi ay isang patong pa lang, no. So meron pa tong 2 to 3 coats, no, para maitago natin yung mga joint ng concrete form blocks or yung dugtungan. So now, tapos na nating i-explain yung ground floor at yung ating second floor at yung mga basic finishes na kinabit natin, no? For our next video, i-explain naman natin yung third floor, yung mga finishes na kinabit natin at the same time yung mga spaces na meron sa third floor. Okay, so once again, ako nga pala si Architect Micah. At salamat sa panonood ninyo. And also, huwag niyo pong kalimutan, follow natin yung page ng Passion City Church. Follow niyo rin po yung page ni Mark Jude Manguiob and also yung page ng Steve Ward Design. So God bless po sa bawat isa.